Susunod kami sa inyo. Ang gusto kasi ng lolo nyo ay manatili pa dito ng ilang araw. Baka sa susunod na araw, hindi ko naman maiwan dito na nurse lang ang kasama niya. Halos ayaw ng pakawala ng ina si Miraya. Habang yakap na mahigpit kung tutuusin, magkikita rin naman ang mga ito sa Maynila. Sige po mami, hindi ko na lang po gigisingin si lolo. Yumakap din si Miraya kay Tito Lauro. Be good iha, dapat ganito ka lagi. Bawasan mo ang pagiging mahiyain mo, pamilya tayo rito. Ngumiti lang ito nang kumala sa tiyuhin. Si Tito Lauro na nagbukas ng pintuan para sa mga ito. Nasa harapan si Miraya. Sa backseat naman si Kali. Sasabay ang pinsan sa kanila. Mananatili muna si Tito Lauro rito. Kasama naman si Kalex. May sira ang mga paninim ng mga bulaklak at kailangan ng expertise ni Tito Lauro. Princess, behave okay? I am always behave, Daddy. Kumindat pa ang pinsan sa daddy nito. Ginulo naman ni Tito Lauro ang buhok nito bago isinarado ang pintuan. Lauro, malaki na siya. Dalaga na nga, diba? She'll be okay. Kahit na mag-isa lang siyang uuwi. Hayaan mo naman kahit paminsan-minsan ang masanay. Si Mami Liana na yumakap sa nababahalang si Tito Lauro. Nag-aalala lang ako. You should be. Maganda si Kali. Maraming nagkaka-interest. Kaya nga overprotective ang tiyuhin sa anak. Aalis na kami. Binuhay niya ang makina. Hinayaan niyang buksan muna ang bintana ng kotse bago pinaandar ang sasakyan. Bye Dad, bye Tita. Masayang paalam ni Kali na kumakaway pa habang nagsisimula silang umusad. Ilang flying kiss pa ang pinakawalan nito bago umayo sa backseat. Hindi talaga nauubusan ng enerhiya itong si Kali. Pati siya ay napapangiti na rin. Napalis lang na magtagpo ang mga paningin nila ni Miraya na sa kanya pala nakatingin. Gaya ng inaasahan, kaagad ito nag-iwas ng paningin sa kanya. Mabuti na lang at kasabay nila si Kali. Kung hindi ay magiging awkward na naman ang buong biyahe. Nakakailang na nga nang magsimula ng atupagi ni Kali ang gadgets nito. She was talking to some friends about schoolwork. Pwedeng matulog ka muna. Suhestyon naman niya sa katabi. Nag-aalala siya sa presensya nito. Mas okay na tulog ito. Baka kapag-concentrate siya. Dumaan muna sila sa isang gasolinahan. Pumasok na rin siya sa convenience store at namili ng chips at drinks para sa dalawang babae. Paglula niya sa kotse, nakita niyang nasa backseat na si Miraya. Nakahiga na ito sa upuan at nakipikit na ang mga mata. Nagpalit kami kuya, masama raw ang pakiramdam ni Ate Miraya. Buong pag-alala nitong sinulyapan si Miraya. Alam niyang walang sakit ang babae. Pagod siguro, pero ang pinakamalaking dahilan ay gusto lang nitong iwasan siya. Baka matapos mag-shower, naisip nito kung gaano nakakadiri ang magpaangkin sa kanya. Napabuntong hininga siya. Wala pa sa buong buhay niya na may umayaw sa kanya. Tanging si Miraya lang. At dahil sa nangyari sa kanila, mas mapapadali ang lahat. Sa buong biyahe nila ay gumigising lang ang babae kapag humihinto sila para kumain o di kaya naman ay humihinto sa mararaan ng mga vendors. Ang laking tulong ng pagiging masayahin ni Kali. At least, kaunting oras na lang silang mabuburo ni Miraya sa company ng isa't isa. Thank you very much sa paghahatid kuya. Nasa labas na sila ng airport. Ilang minuto na lang at flight na ni Kali pabalik ng probinsya. Pwede ka naman ihatid ng chopper. Napaikot naman ang mga mata ni Kali. Bahagyang napahinto sa pagkuha ng mga gamit nito. Kuya, napakamahal nun. Masaya kaya kapag mag-domestic flight, lalo na sa economy class. Huwag ka mag-alala, susunduin ako ng Tita Margo sa airport. At sisiguraduhin kong makakarating ako ng ligtas. At yung lalaking yun ay nandun din? Namula kaagad ang mukha ni Kali. Kuya, nakakainis ka. Natatawa siya sa pinsan. Masayahin man ito pero nakikita niya ang pagiging mahiyain nito. Hindi nila akalaing meron ito. Tila ba ito ay katulad na kanyang ina
na si Tita Elise. Kung ugali ang pag-uusapan, mas marami itong namanang katangian ng kanyang Tita Elise. Pikon, niyakap niya ito. Si Miraya naman ang tahimik lang sa gilid nila, ang kasunod nitong niyapos. Matagal na nagyakap ang dalawa. Mag-iingat ka sa biyahe. Si Miraya na hinaplos pa ang likod ni Kali. I will, ate. Kung pwede lang sana kitang isama sa asyenda. I'm sure magugustuhan mo doon. Tapos ipapakilala kita kay ma'am at kay Tita Margo. Tipid ng ngiti lang ang isinagot naman ni Miraya. Kung darating ang pagkakataon, bakit hindi? Sagot naman ni Miraya na sumulyap sa kanya. Pero mukhang malabo na yon. Anong kung malabo? Darating yun for sure. Mumultuhin ni mami si kuya kapag hindi kaniya formal na naipakilala. Matipid ng ngiti lang ang naging tugon naman ni Miraya. Bye. Halos takbuhin na ni Kali ang pagpasok sa loob. Nakangiti itong kumakaway sa kanila bago nakiisa sa mga pasahero. Let's go. Binuksan niya ang passenger side ng kotse. He just hoped na hindi aangil si Miraya. Nakahinga siya na maliwag nang walang narinig na pag-ayaw rito. Walang imik itong naupo sa tabi niya. Ang ilang minutong biyahe patungo sa kondo ay binalot ng katahimikan. Sa minsang paghinto nila sa isa sa mga intersection ay umalingaw-ngaw ang phone niya. Wala namang ibang tatawag maliban kay Olga. Ayaw mong sagutin? Ungkat naman ni Miraya sa phone na nakatitig. Nangangalit na yata ang pag-ilaw sa dashboard. Gladly, namatay ang tawag at hindi na naulit pa. Ano ba nangyayari sa'yo, Conrad? Pagsagot lang sa telepono, pero bakit parang ang hirap? Sawata naman niya sa kanyang sarili. Hinayaan niyang balutin sila ng katahimikan buong biyahe hanggang sa marating ang building. Siya na ang kusa nagbuhat ng gamit nito hanggang sa entrada ng kondo. Salamat. Isinupit nito sa balikat ang namumukol na backpack at tumalikod. Sa hindi niya malamang kadahilanan, ay umagapay siya sa lakad ng babae. Ngunit parang walang anuman lang kay Miraya ang presensya niya. Nakatayo lang siya sa tabi nito na akala mo isa siyang multo. Aakyat ka pa ba? Tila hinihiwa naman siya ng mga titig ni Miraya. Kapag ganitong tila walang anumang emosyong mababasa sa mga mata nito, iba ang dulot niyon sa kaibuturan niya. Tila ba may kakaiba sa kanya? Hindi na. Ano nga ba naman ang gagawin niya sa itaas? Ilang linggo na rin siyang hindi rito umuuwi. Binibigyan lang niya ito ng ATM na itik sa pera. Yun lang ang koneksyon nila sa loob ng mga araw na lumipat siya ng tirahan. Sige, ang sabi kalaunan at tumalikod. Miraya, nakadalawang hakbang na ito nang tawagin niya. Lumingon naman ito sa kanya pero naiwan siya nakatulala habang nakatitig sa seryoso lang nitong mukha. Ano ba naman kasi ang sasabihin niya at paano siya magsasalita kung tila may bara sa kanyang lalamunan? Muli ay nag-ingay ang telepono niya sa bulsa. Tila ba yun ang nakapagligtas sa kanya? May tumatawag na naman sa'yo. Yeah. Kinuha niya ang phone at tumalikod bago sinagot. Malapit na ako lumapag, Conrad. Lumapag saan? Nalilito niyang tanong kay Olga. Just this morning ay kausap niya pa ito sa phone. Ibig mong sabihin? I'm home, Conrad. God, I couldn't help it. Balak sana kitang isurprise, pero hindi ako nakatiis. I was already in Hong Kong nung tawagan kita kanina. Ang totoo, kahapon pa ako roon. May pinapaasikaso lang si Dad. At kinita ko na rin ang buong team ko. Treat ko sa kanila for doing a fantastic job habang wala ako. Sa haba ng sinabi ni Olga, tila hindi tumimo sa kanyang utak ang lahat. Hindi niya maunawaan ang sarili. Dapat siyang maging excited pero iba ang nararamdaman niya. Nasa Pilipinas ka na? Naninigurado niyang tanong sa mahinang pagbigkas. Apparently yes. Sunduin mo ako ha. Bye. Naghalo-halo ang damdamin sa ilalim ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nagsasalpukan ang maraming bagay sa utak at puso niya. Everything had been clear right from the start.
He had to marry Miraya and eventually end their marriage when the right times come. Nilingon niya si Miraya nang nasa tenga pa rin ang aparato. Kailangan mo nang umalis. Sa mahinang boses ay pagtataboy nito sa kanya. Narinig nito ang usapan siguro at napagtagni-tagni nito ang lahat. Yeah, all of a sudden, hindi niya alam kung bakit ganun ang naramdaman ng puso niya. Hindi niya mapangalanan na puno ng isipin ang utak na sa mga mata ni Miraya nakatutok. Okay ka lang ba talaga? Nanginginig ang boses niya. Si Miraya man ay nagulat sa naging tanong niya. He was never the type na kinukumusta ito. Bye, Conrad. Sige. Tumalikod siya at bumalik sa kotse. Hindi dapat pero paano ba niya pagsisinungalingan ang tila mabigat na bagay na lumulukob sa puso niya. Habang binubuhay muli ang makina, ay tila naman naninikip ang kanyang dibdib. Isang lingon lang, Conrad. Lumingon ka lang. Gaano man ka-imposible ay pipinghiling ng puso niya. Dapat na siyang pumanhik sa labi at umakyat sa unit. Pero heto at nanatili siya sa kinatatayuan. At lihim na umaasang lilingon nga ang lalaki sa kanya. Umaasa siya na huminto ito sa pagpasok sa kotse. Sa buong durasyon na inantabayanan niya ang bawat galaw nito, tila naman nahihigit niya ang kanyang paghinga. Pero sadyang hindi siya pinanigan ng pagkakataon. Natanaw na lang niya ang kotse na unti-unti nang umuusad papalayo sa kinaroroonan niya. Napangiti siya ng mapait, kasabay ng paninikip ng dibdib. Inilapat niya ang palad doon at mahina iyong tinapik-tapik. Para kasing ang hirap huminga, parang sasabog anumang oras. So this is finally goodbye. Bagsak ang mga balikat na pumihit siya at nagsimulang humakbang. Binilisan niya ang paghakbang patungo sa elevator, pero sa bawat pag-angat ng mga paa ay ramdam niya ang pamimigat ng mga iyon. Sumabay sa bigat ng kalooban. Ang hirap ng itago sa pamamagitan ng ngiti ang tunay na nararamdaman. In no time, kusang kumalas ang mga luha niya. Nagsilaglagan ang mga iyon. Sa bawat pag-usad ng mga paa, ay ang pagbalong naman ng mas masaganang mga luha. I'll wait for you. Paulit-ulit na bumabalik sa utak niya ang sinabi ni Conrad kay Olga kanina lang. Mabuti na ring narinig niya na ganun pa man ay nasampal siya ng katotohanan ang pagmumukha niya. Hindi ka dapat umiiyak. Lagi ka nalang umiiyak. Sawatan naman niya sa sarili pero sadyang hindi niya kaya. Pinahid niya ang mga luha sa pamamagitan ng likod ng mga palad. Ang mga taong nakakasabayan niya sa elevator ay napapatingin sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga ito. Iisa lang ang nasa isip niya, ang makaakyat kaagad sa itaas. Gusto niya mapag-isa at iiyak ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang bigat-bigat ng puso niya. Sobrang bigat. Ang makita ang pamilyar na pintuan ng unit ay parang malaking pahingahan sa kanya. Madali niyang binuksan ang pintuan at kaagad na pasalampak na naupo sa couch. Ang bag ay kung saan na lamang niya ibinalibag. Sa loob ng unit sa kanyang pag-iisa, doon niya ibinuhos ang lahat ng luha. Iniyak niya, iniyakan ang lahat ng sakit. Gusto niyang ubusin ang lahat ng anumang maaaring ubusin para pagkatapos nito ay magsisimula na siyang umabante sa buhay. Ang 4 na sulok ng unit ay naging saksi ng pagdadalamhati niya. Ang mga pader, ang mga walang buhay na kagamitan sa loob ng nagiging kaibigan at karamay niya sa loob ng halos 2 buwan na nanatili siya sa pamamahay na ito. Huling beses na akong iiyak ng dahil sa iyo, Conrad. Nakakapagod na iyakan ang taong hindi naman kanya. Simulat sa pulpa, nakakapagod ang manatili sa isang malabong pantasya. Kung bakit kasi siya lihim na umasa. Nang sa pakiramdam niya ay nauubos na ang mga luha ay umahon siya mula sa couch. Pumanhik siya sa kwarto at ilang saglit niya munang pinasadahan ng titig ang loob ng kwarto. Humakbang siya papalapit sa closet at binuksan niya ang drawer kung saan nakatago ang isang sobre. Naglalaman iyon ng annulment papers. Nang matanggap niya ay itinago niya muna iyon
Naupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang sobre. Hindi na niya iyong kailangan pang basahin. Ilang ulit na niya iyong pinasadahan. Naiintindihan niya ang anumang nakasulat roon. Inabot niya ang bag at dinukot ang ballpen at binuksan ang takip. "This is it, Miraya." Pumikit siya at huminga ng malalim. Miraya Ocampo Alvarez. 3 beses niyang malakas na sinambit. It sounded so right yet it didn't. Miraya Ocampo Alvarez was only a dream. Pangarap na sa araw na ito ay tuluyan na magwawakas. Sinimulan niyang hanapin ang mga dapat lagdaan. Sa wakas ay natapos ang pagpirma. Tinupi niyang muli ang dokumento at maayos na ibinalik sa lalagyan. Tapos na. Pumirma lang siya ng mga papeles pero pakiwari niya ay buong enerhiya niya ang nawala. Pagod na pagod siya. Ang bigat ng puso niya. Nahiga siya padapa sa kama. Ang sarap sa pakiramdam na sumayad ang pisngi niya sa malambot na unan. Ang luha na rin ang umagos at natuyo sa unan na ito. Kung tutuusin, ito ang pinakakampi niya sa lahat. Kung nakakapagsalita lang, malamang na nagreklamo na ito. Napadako ang titig niya sa annulment papers na hawak rin sa kamay. Hindi niya matantiya kung gaano niya katagal iyon tinitigan hanggang sa magdesisyon siyang matulog na muna. Kahit sandaling pamamahinga lang, isang butil ng luha pa ang kumawala sa mga mata niya. Nang ipikit niya ang mga iyon, hinayaan niya lang na umagos. "Uuwi na ako, Tay. Bukas na bukas din. Uuwi na ako." May kung anong ingay na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga at ginigising ang diwa niya. Sa paanan ng kama nagmumula ang ingay na sa pakiwari niya. Binuksan niya ang namimigat na talukap. Iinot-inot siyang bumangon at sinundan ang nakakabulahaw na tunog. Saka lang luminaw sa kanya kung ano iyon. Tunog ng telepono na nasa loob mismo ng kanyang sling bag na nakahandusay lang sa sahig. Inabot niya iyon at dinukot sa loob ang maingay na aparato. Si Mami Liana, o di naman kaya ay si Tatay Raul ang karaniwan niyang caller. Pinindot niya ang answer button nang hindi pinagkakaabalahang alamin kung sino sa dalawa ang tumawag. "Hello?" Napapagod niyang sagot na muling nahiga ng patihaya sa kama at pumikit. Halos mahulog na sa dulo ng higaan ang ulo niya. Ang buhok ay hinayaan niyang lumaylay lang sa ere. "Oh my God, Mira! Finally! Sumagot ka na rin!" Si Mami Liana ang nasa kabilang linya. Nanginginig ang boses nito at tila takot na takot. Dahilan para humulas ang anumang natitirang antok sa katawan. "Mami Liana?" Napaupo siya sa bed at napahigpit ang hawak sa telepono. Ilang oras ba siyang nakatulog? Mag-uumaga na at ni hindi malang niya namalayang kanina o kagabi pa ito tumatawag. Sa tono ng boses nito, mukhang may hindi magandang nangyari sa Lolo Alvaro niya. Kaya naman, dumagungdong kaagad ang kaba ng puso niya. Tuluyan na siyang napatayo sa kama. "May nangyari po ba kay Lolo? Sana man naman ay wala." "Hindi siya. Oh my God. Hindi si Dad." Hysterical naman na ulit ni Mami Liana. "It's Conrad, Mira." Naging malabo para sa kanya ang sumunod na mga sinabi nito. Iisang bagay lang ang tumimo sa utak niya. Na-aksidente si Conrad. Nabangga ang kotse nito. He is in critical condition right now. Naglandas naman ang malamig at malapot na pawis mula sa sentido niya. Binabayo ang dibdib niya ng takot. Kausap pa niya ito kagabi. Inihatid pa niya ito ng tanaw. Ano ba nangyari? Hindi niya namalayang may pumapatak na luha sa pisngi niya. Sinabi niyang huling beses na niya itong iiyakan, pero hindi niya mapigil ang sarili. Ayaw niyang may mangyaring masama rito. Hindi man ito maging kanya, pero ayaw niyang mawala ito sa masaklap na paraan. "Saang hospital po?" Kailangan siya ni Mami Liana. Kailangan niyang damayan si Conrad bilang asawa. Sa sumunod na mga sandali ay tila lumilipad ang bawat kilos niya sa sobrang pagmamadali. Lakad takbo ang ginawa niyang pagdating sa hospital na pinagdadalahan dito.
Hindi ito maaring mawala. Hindi sa ganitong paraan. Mas nanaisin niyang mapunta ito sa iba kaysa sa mawala ito. Thanks God, you're here. Parang nakatagpo ng kakampi naman si Mami Liana. Nang masilayan siya, mugto ang mga mata nito at mukhang ilang oras na nag-iiyak. Patakbo niya itong nilapitan at niyakap. Ang anak ko. Parang bata itong nagsumbong sa kanya habang nakasubsob sa balikat niya. Ang tanging nagawa niya lang ay ang aluin ito at hayaang umiyak habang panay naman ang paghagod sa likod nito. Naroroon din si Tito Lauro, ngunit saglit lang dahil may mga kailanganin itong asikasuhin. What happened, Mira? Nakaupo sila ni Mami Liana sa isang bench malapit sa operating room. Ilang oras na ba ang pinagdaan ng operasyon ni Conrad? Nang ulitin ni Mami Liana ang tanong sa kanya, nalilitong tinitigan niya lang ito. Wala siyang makapang isagot. Wala naman kasi siyang alam sa whereabouts ni Conrad, maliban na lang kahapon. Pero hindi niya naman maaaring sabihin kay Mami Liana na makikipagkita ang anak nito kay Olga. Nagpaalam po siyang aalis. The safest answer. Nagpaalam naman talaga. Sa unang beses ay nagpaalam ito sa kanya. Ni sa hinagap ay hindi niya aakalaing maaaring magiging huling paalam iyon ni Conrad. Napatingin siya sa pintuan ng operating room. Conrad, kung naririnig mo man ako please, lumaban ka. Mabuhay ka para sa nanay mo at para kay Olga. Naramdaman niya ang paghigpit ng pagkakahawak ng palad ni Mami Liana sa palad niya. Nang lingunin niya ito, ay tigmak pa rin sa luha ang mga mata nito. Hinugot niya ang wipes mula sa sling bag at marahang pinunasan ang mga luha nito. Matapang at puno ng buhay si Mami Liana pero ngayon, kakikitaan ito na matinding takot at pangamba. I'm so scared. Takot na takot din siya. Yakap niya si Mami Liana nang mahagip ng paningin ang pamilyar na babaeng naglalakad sa gitna ng pasilyo. Nakasuot ito ng hanggang tuhod na kulay pulang damit na napapatungan ng puting blazer. Simpleng pagkakatali lang ng buhok nito at halos walang make-up, pero ang ganda pa rin titigan. Kahit naman noong college, laging humahakot ng atensyon ang babae. Dahan-dahan na pahinto naman si Olga sa paglalakad nang magtagpo ang mga titig nila. Sa puso niya ay nabuhay ang lihim na paninibugho sa babae. Kahit matatawag na kalaguyo ni Conrad ito. Pero ito naman ang totoong nagmamay-ari sa puso ng lalaki. She was the invader. Matagal nang magkakilala ang dalawa bago pa man siya pumasok sa eksena. Tita? Olga? Takang tanong naman ni Mami Liana nang lingunin ito. I thought you were in abroad. Umusod siya papalayo patungo sa pinakadulo na mahabang bench. Pumunta po kaagad ako rito nang malaman ko anong nangyari kay Conrad. Tita, kumusta po si Conrad? Walang imbitasyong naupo sa tabi ni Mami Liana at kaagad na ginagap ang dalawang palad ng biyanan. He's not yet out of the woods. He will be okay, tita. I hope so. Gusto niya magselo sa nakikitang reaksyon ni Olga. May namumuong luha sa gilid ng mga mata nito. Siya ang asawa, at least technically. Pero mas daig pa siya nito kung magpakita ng pag-alala. Ni hindi nga niya malaman kung may karapatan ba siyang magdalamhati o umiyak. Wala naman siyang lugar sa buhay ni Conrad. Mas bagay ngang maging manugang ni Mami Liana ang babae. Nakakaramdam siya ng insecurity. Habang nakasuot siya ng leggings at maluwang na t-shirt, sopistikada naman ang buong ayos ni Olga. Wala sa sariling nasuklay niya gamit ng mga daliri ang maayos ng buhok. Inipit niya ang ilang hibla sa likod ng kanyang tainga. Yaman din lang at kalabisan na ang presensya niya. Pinili niyang tumayo at magkunwaring may bibilhin muna. Naging masikip bigla ang pakiwara niya sa cafeteria ng hospital. Niya natagpuan ang sarili. Habang umiinom ng soft drinks, dumaladoy naman ang samot-saring isipin sa utak niya. Sa ganitong kondisyon ngayon ni Conrad, hindi pa siya pwedeng umalis at iwanan ang pamilya nito. Mas lalong hindi niya maamin ang totoong estado nila. Mananatili munang lihim ang annulment. Mas mabuting si Conrad na ang magsabi. Habang nandito siya,
Kailangan niyang sanayin ang sarili na nasa paligid lang si Olga, kahit mabigat sa kalooban. Nakikita niya sa mga mata nito ang determinasyon na hindi ito lalayo sa tabi ni Conrad. Kung pwede lang sana kitang itaboy,